Welcome to K-Catalog. The key listening part na po tayo ng Level 3 Unit 10, page 136 ng textbook. Number 1, yung first question, 여러분은 면접을 본 경험이 있습니까? Have you ever had an interview? So, yung 면접, interview, 경험, experience. Na-experience mo na daw ba ang ma-interview? 보통 어떤 질문을 받습니까? So, usually, ano yung mga questions na natatanggap or na-receive mo kapag interview? So, dito, yung mga example usual questions, yung una, 우리 회사에 지원한 이유가 무엇입니까? So, ano daw yung reasons mo sa pag-a-apply sa company? So, 지원한, from the word 지원하다, ibig sabihin, to apply, no? Mag-apply sa isang kumpanya. Okay? So, again, EU reason. Next, 입사하면 어떤 일을 하고 싶습니까? 입사하다, ibig sabihin ng 입사하다 is to join a company. So, makapag-apply no, or matanggap. So, be part of a company. Yan. So, ano daw yung gusto mong trabaho kapag ikaw ay nag-join na sa company? So, parang specific role. And then, 우리 회사에 입사하기 위해 무엇을 준비했습니까? So, in order to join their company daw, yan, 우리 회사에, in order to join our company, what did you prepare? Ano daw yung mga inihanda mo? Okay, so, next, dito tayo sa number 2. So, yung listening natin, malamang may kinalaman sa interview. Sabi dito, 애나 씨가 면접을 봅니다. So, 잘 듣고 질문에 답해보세요. So, yung first question, 애나 씨는 왜 여기에 지원했습니까? So, dito, tapos malamang sinasabing dito dyan is yung pinag-interviewhan niya na company, no? So, bakit doon daw nag-apply si Ena? Then, number 2, so true or false? Ena 씨는 학생들을 가르친 적이 없다. So, si Ena daw ay walang experience sa pagtuturo. So, 가르치다, to teach. And then, yung 적이 없다, so dahil 없다 siya, no experience. Okay, so no experience sa pagtuturo ng student. Pakinggan maigi, no? And then number 2, Ena 씨는 자격증을 따기 위해 준비하고 있다. So si Ena daw ay nagpre-prepare para magkaroon siya ng certification. So 자격증 is certification, no? So in order to get a certification, yun ang ginagawa niyang preparation, no? And then number 3, 애나 씨는 면접관과 일주일 후에 만나기로 약속했다. So, 면접관. Ibig sabihin is yung mga interviewer, no? Yan. So, si Ena daw ay 만나기로 약속했다. Decided to meet yung mga interviewer after a week. So, 일주일 후에. 1 week after. Pakinggan natin. Ito, no, basahin na din natin yung script para mas madali nating mahanap yung sagot. 어떻게 우리 학교에 지원하게 되셨습니까? 저는 한국에 오기 전에도 고향에서 초등학교 선생님으로 5년 동안 일했습니다. 그래서 한국에서도 아이들을 가르치고 싶었습니다. 아, 그러십니까? 평소에 어떤 선생님이 되고 싶다고 생각하셨습니까? 저는 친구 같은 선생님이 되고 싶습니다. 학생들이 저를 친구처럼 생각하면 수업도 더 재미있게 할 수 있고 질문도 편하게 할 수 있어서 좋다고 생각합니다. 우리 학교 취업을 위해 특별히 준비한 것이 있으십니까? 저는 2년 전에 캐나다에서 영어 교사 자격증을 땄습니다. 최근에는 게임을 이용한 영어 지도에 관심이 있어서 그것에 관한 책을 많이 봤습니다. 네, 잘 알겠습니다. 결과는 일주일 후에 홈페이지에서 확인하시면 됩니다. 감사합니다. Now, let's discuss yung script nung napakinggan natin. Again, tree up, it means employment. And then, yung 면접관, ibig sabihin is interviewer. So, based sa napakinggan natin kanina, yung nag-i-interview ay lalaki. That's why nakalagay dito is nam.
Nam is for 남자. And then si Ena yung ini-interview, siya ay 여자. So yung question nung nag-interview, 어떻게 우리 학교에 지원하게 되셨습니까? How did you come to apply to our school? So tinatanong, no, ano yung reason niya na nag-apply siya dun sa school na yon? Sagot si Ena, 저는 한국에 오기 전에도 even before I came to Korea, bago pa man po ako dumating sa Korea, 고향에서 초등학교 선생님으로 5년 동안 일했습니다. I worked as an elementary school teacher in my hometown for 5 years. Okay, so again, no, yung reason niya is, sinabi niya muna, no, nagbigay muna siya ng idea na doon daw sa kanilang lugar, for 5 years ay nagtrabaho siya as a teacher sa elementary school. And ito na yung pinaka-reason niya. 그래서 한국에서도 아이들을 가르치고 싶었습니다. Sabi niya, so I wanted to teach children in Korea too. Yan. So, 가르치고 싶었습니다. Wanted to teach and then children in Korea too. Then, sagot si interviewer. 그러십니까? 평소에 어떤 선생님이 되고 싶다고 생각하셨습니까? So, another question, no? Sabi ng interviewer, ganun ba? Oh, really? What kind of teacher have you always wanted to be? So, tinatanong si Ena, anong klaseng teacher ba yung gusto niyang maging? Okay? What kind of teacher ba yung gusto niya pag naging teacher na siya dun sa school na yon? Sagot siya, 저는 친구 같은 선생님이 되고 싶습니다. Sabi niya, I want to be a teacher who is like a friend. Okay, so a teacher who is like a friend. Okay, 되고 싶습니다, wanted to be. And then, 학생들이 저를 친구처럼 생각하면 수업도 더 재미있게 할 수 있고 질문도 편하게 할 수 있어서 좋다고 생각합니다. Yung sabi niya sa part na yon, sa tingin ko, okay, I think, if the students will think of me as a friend, okay, so sa tingin ko, if yung mga students, isipin nila ako ay kaibigan nila, so it can make the class more fun. Okay, so mas magiging fun yung kanilang klase, and at the same time, 할 수 있고, and at the same time, 질문도, so if may questions din daw, 편하게 할 수 있어서, they can ask her comfortably. So, 편하게, so from the word 편하다, no, comfortable. So, kumbaga hindi sila mahihiya or hindi awkward kasi nga, niisip nila na para lang siyang kaibigan. So, yun yung opinion ni Ena. Okay? So, next, sumagot ulit yung interviewer. 우리 학교 취업을 위해 특별히 준비한 것이 있으십니까? Sabi, is there anything you have prepared specifically for employment at our school? Meron ka bang inihandang specific na bagay sa pag-apply mo dito sa school namin? Sagot si Ena, 저는 2년 전에 캐나다에서 영어 교사 자격을 땄습니다. Sabi niya, 2 years ago daw sa Canada ay nagkaroon na siya ng English certification. I got my English teacher certification in Canada 2 years ago. So, yun yung sabi niya, no? And then, 최근에는 게임을 이용한 영어 지도에 관심이 있어서 그것에 관한 책을 많이 봤습니다. 사bi niya, recently, 최근에는 I have been interested. So, meron daw siyang interest or interesado daw siya sa mga pagtuturo, okay, ng English. 영어 지도에, so yung way ng pagtuturo ng English kung saan gumagamit ng games. Okay? So, dahil meron siyang interest doon, about sa mga ganong klaseng way or pamamaraan ng pagtuturo, ay marami daw siyang binasang libro. Okay, so again, no, yung part na to, ang sabi niya, recently, I have been interested in teaching English through games. So, I have read a lot of books about it. Okay? And then, sagot si interviewer, 네, 잘 알겠습니다. Okay, I understand. 결과는 일주일 후에 홈페이지에서 확인하시면 됩니다. 결과 means yung result. So, yung result ng interview daw ay makikita niya sa homepage ng school, no? Yung ibig sabihin ng homepage dyan, yung school homepage. Okay, 확인하시면 됩니다. You can check the result on the website after a week. 일주일 후에. Okay, 1 week and then 후에 after. And then si Ena, 감사합니다. Thank you. Okay, so doon na nagtapos yung interview nila. So ngayon, naalala niyo yung mga questions natin, yung unang
question no, sa number 1, tinanong ano yung reason ni Ena sa pag-apply. So, ito yung sagot no. 한국에서도 아이들을 가르치고 싶었습니다. So, ito yung sagot sa number 1. For number 2 question, sa true or false natin, may tatlong statement doon, no? So, yung first statement, sinasabi na walang experience si Ena sa pagtuturo ng mga students. So, that is false kasi ang sabi niya dito, 고향에서 초등학교 선생님으로 5년 동안 일했습니다. So, ibig sabihin, for 5 years, nagturo siya, meron siyang experience. So, yung sagot natin sa 2.1 is X. And then, yung second na statement ay sinabi, nagpre-prepare si Ena para magkaroon ng certification. So, mali din yon kasi ang sabi niya is, 2년 전에 캐나다에서 영어 교사 자격을 땄습니다. Ibig sabihin, 2 years ago, nagkaroon na siya ng certification, no? So, hindi siya nagpre-prepare for that. So, yung 2.2 natin, X din. And then, yung third statement, ang sinasabi is, nag-decide na magkita after 1 week para sa result ng interview. So, mali ulit yon kasi ang sabi, yung result ng interview is mache-check sa homepage after a week. Okay? So, yung pangatlong statement is X ulit. So, yung sagot natin sa number 1, no? Lagay lang natin dun sa mga questions. So, balikan natin yung mga questions, no? So, ito, number 1, Ena 씨는 왜 여기에 지원했습니까? Bakit nag-apply si Ena dun sa school na yon? Yogi, here. So, sinasabi dyan is yung school na narinig natin sa interview. So, again, yung answer natin is 한국에서도 학생들을 가르치고 싶었습니다. 가르치고 싶었습니다. Then, dito sa true or false, again, sabi ko nga kanina, yung number 1 is X. So, meron siyang experience. And then, number 2, X ulit. Meron na siyang certification, no? 2 years ago pa, sa Canada niya yon nakuha. And then, yung pangatlo, X ulit. Kasi, hindi sila makikita yung result sa homepage after a week. Now, for our 발음 or pronunciation, so dito sa binigay na example, tatandaan lang natin na kapag itong mga letters na to, giyok, diget, biyep, ay nagkaroon ng ganitong letters din, or kasunod is ganitong letters din. So, ang mangyayaring sound is magiging double, no? Or magiging matigas yung pagbigkas. So, instead na g, magiging k. Instead na d, magiging t. Instead na b, magiging p. Okay, so and so on and so forth. So, dito rin kay shiyot and jiyot. So, example natin, ito. So, originally, pag per syllable mo siyang babasahin, ja, gyok, jeng. Ja, gyok, jeng. Kaya lang, si giyok at saka si jiyot dito, magkasunod sila, no? Kaya, magiging matigas yung bigkas dun kay jeng. So, ja, gyok, jeng. Okay, example, 교사 자격증을 땄습니다. Ano ibig sabihin nito? I got my certification or teaching certification. Next, 이력서. 이력서를 어떻게 써야 돼요? Paano isulat or paano i-compose yung resume? Next, 경력증명서. 경력증명서를 제출해주세요. 제출해주세요, ibig sabihin, please submit, no? So again, please submit your career certification. So yung 경력 means career. And then 증명서, certification. Please submit your career certification. So that's for listening part ng Level 3 Unit 10. And that's it. If you find this video helpful, please hit the like, share, and subscribe button. So I still hope to see you in the upcoming videos, and again, thanks for watching.